Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Buboy. Naninirahan dito sa may Zamora, sa may Abuyog, Leyte. May nais lamang akong ibahaging kwento, Sir Seth. At batid kong pasok ang temang ito sa kategorya ng channel mo. Sana, isa ang karanasan kong ito na mapansin ng ating buting narrator at maibahagi sa mga kagiliw na tagapakinig. Taong 1994, sa edad na 19 ay may nabuntis akong babae. Naging masyado akong mapusok noong mga panahon na yon kaya hindi ko napigilan ang sarili nung minsang malasing ako. Idagdag pa mga kaibigan kong walang tigil sa pag-uudyok sa akin na patusin ang isa sa mga kainuman naming dalaga na tawagin na lamang natin sa pangalang Grace. Unang tingin ko pa lamang noon sa dalagang si Grace. Aaminin kong humahanga ako sa angking kagandahan niya. Pero hanggang dun lang. Dahil ng mga panahong ito ay may kasintahan pa ako kaya't hanggang pagsulyap lamang ang ginagawa ko. Pero noong malasing na kaming magkakaibigan doon na nagkatuksuan. At ay na nga mga kagiliw. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ko na siyang labis kong pinagsisiyan sa tanang buhay ko noon. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Noon ngang nalaman kong nabuntis ko si Grace. Grabe ang kabang nararamdaman ko. Halos hindi na ako makatulog sa gabi. Lalo na sa tuwing naiisip ko ang pagmamakaawa niyang panagutan ko siya. Dahil tiyak mayayari umano siya sa pamilya niya. Oras na malaman ng mga itong buntis ito at walang kikilalaning ama ang ipinagbubuntis niya. Isang araw nga noon, muli na namang nakipag-usap sa akin si Grace. Nagmamakaawang panagutan ko na raw siya dahil naghihinala na umano ang pamilya niya sa mga kinikilos nito. Anak ng pating naman, Grace, Alam mo namang may kasintahan ako, di ba? Tsaka, sigurado ka bang ako yung ama niyang dinadala mo? Isang beses lang namang may nangyari sa atin. Napaka-imposible namang mabuo ka agad yun. Saglit na natameme ang dalaga at para bang hindi niya inaasahan ang sinabi ko. Maya-maya pa, isang sampalang dumapo sa pisngi ko. Kasabay ng sunod-sunod na pag-agos ng luha niya. Alam kong nasaktan ko siya pero gulong-gulo na ako ng mga sandaling yon. Hindi ko na alam ang gagawin. Lalo na't hindi pa alam ng kasintahan ko ang mga nangyari. Nang araw na yon ay wala kaming matinong na pag-usapan ni Grace. Umalis siyang nadismaya at galit na galit. Magmula nga noon ay hindi na ito nagpakita sa akin. Kaya't ang buong akala ko, maayos ng lahat. Natanggap niya na hindi ko kayang panindigan ang ipinagbubuntis niya. Gawa ng hindi naman ako sigurado kung ako ba talagang ama ng ipinagbubuntis nito. Hanggang sa isang umaga, paglabas ko ng bahay ay bumungad sa akin ang dalawang lalaking may hawak na patalim. Nagulat pa ako at bagyang napatras nang makita kong galit na galit sa akin ang mga ito. At para bang aambahan na akong sasaksakin noon. Pero nung nagsalita ng isa sa mga ito at nagwikang, huwag raw akong matakot dahil kakausapin lamang nila ako tungkol sa anak niyang si Grace. Doon pa lamang ako medyo nakahinga. Humupa ng bahagya ang kabang nararamdaman ko. Napag-alaman kong ama ni Grace ang matanda at kapatid ng dalaga ang kasama ng ama nito. Alam kong ikaw ang lalaking sinasabi ng anak kong si Grace. Isa lang ang pakiusap namin sa iyo. Panagutan mo yung anak ko para wala tayong magiging problema. Tama si tatay. Walang mangyayaring masama sa iyo kung makikiisa ka at sasang-ayon sa lahat ng sasabihin namin. Natatakot at kinakabahan man ay nilakasan ko ang loob. At taas nung diretsang sinabi sa ama ng dalagang, hindi ako sasang-ayon sa nais nilang mangyari. Pasensya na ho. May kasintahan po ako. Hindi ko pwedeng panagutan si Grace. Isa pa,
Pareho naman namin gustong dalawa yung nangyari. Kabadong wika ko noon. Isang malakas na sapak, suntok at kasabay na tadyak sa sikmura ang natanggap ko sa mag-ama. Agaran akong bumagsak sa lupa noon. Humandusay. Napayakap na lamang ako sa sarili nung mapaubo ako at may lumabas na dugo sa bibig ko. Bago pa man ako makatayo ay bigla na akong hinablot ng ama ni Grace at walang kahirap-hirap na kinuwelyuhan. Inangat niya akong bahagi at pinandilata ng mga mata. Hinayupa kang animal ka. Ang lakas ng loob mong buntis-buntisin yung anak ko tapos wala ka naman palang balak panagutan. Ang nararapat sa'yo, pinapatay eh. Mabuti na lang at tinawat kagad ito ng kapatid ni Grace noon. Nang marinig naman ng mga magulang ko yung nagkakagulo sa labas ng bahay, lumabas sa mga ito at agarang lumapit sa akin. Hindi nagpapigil ang ama ni Grace at talagang nilapitan pa ako para bugbugin uli noon. Grabe ang takot na naramdaman ko. Kung kaya't sa pagkakataong yon, napilitan na akong sumang-ayon na lamang sa kagustuhan nila. Sinabi ko sa ama ng dalagang pumapayag na ako sa gusto nila mangyari. Napapanagutan ko si Grace. Tumigil lamang sila sa ginagawa. Ayos-ayusin mo ha. Kung hindi mo tutuparin yung sinabi mo, may mangyayari talagang hindi maganda sa'yo at sa pamilya mo. Pagbabantang wika nito. Pinasadahan pa nito ng tingin ng mga magulang ko bago ibalik sa akin ang paningin nun. Bago pa umalis sa mga ito ay sinabi pang bukas na bukas sumano. Hihintay nila kami sa bahay para mamanhikan at pag-usapan ang tungkol sa aming dalawa ni Grace nun. Siguraduhin mo lang na makakarating ka sa araw ng usapan natin. Kung hindi, may kalalagyan ka sa amin. Nang makalayo ng mag-ama, mangyak-yak namang hinampas ako ng aking ina sa braso at nagsabing puro problema na lamang umano ang dinadala ko sa bahay noon. Wala na nga akong pakinabang sa kanila. Nagdadala pa ako ng problema. Ngayon, anong gagawin mo ha? Napaka-inutil mo talagang bata ka. Hindi ka nag-iisip kung anong mangyayari. Ala sige, bukas na bukas ay pupunta tayo sa bahay ng babaeng na buntis mo. Panagutan mo yun ha. Baka hindi ko mapigilan ng sarili ko at ako'y magtutuloy ng pambububog sa'yo. Galit na wika ng aking ama noon. Hindi ko na napigilan ng sariling maiyak at sinabi sa kanilang hindi ko pa kayang magkaroon ng pamilya. Nawala pa sa isipan ko maging isang ama noon. Ano yun? Magiging batang ama ako. Sa edad na 19, magkakaroon na ako ng anak. Dapat sana, bago ka nagpakasasa, yung sa katawan ng babaeng binuntis mong hinayupak ka, iniisip mo muna sana kung ano ang kalalabasan sa mga pinagagagawa mo. Tumingin ako sa aking ina. Humingi ng tulong. Sinabi ko sa kanyang hindi ko gusto si Grace. Yung kasintahan ko ang mahal ko. Galit na galit namang sinabihan ako ng aking inang kagustuhan ko ang mga nangyari. Kaya nararapat lamang na wag ko yung talikuran dahil kawawa ang magiging anak ko kung sakali mang talikuran ko ang obligasyon sa babaeng nabuntis ko noon. Tumayo ka dyan. Ayusin mo yung sarili mo. Nakakaya sa mga kapitbahay natin. Tayo na lang palagi ang pinagtitinginan at pinag-uusapan nila dahil dyan sa mga kabulustugan mong ginagawa. Ayoko man sanang sundin ang kagustuhan ng lahat. Napanagutan ko ang dalaga. Pero wala na akong magagawa kundi harapin ang mga nangyari. Hindi na ako nagsalita pa noon. Nagtatatalak ang aking ama. Baka masapak niya pa ako. Kinagabihan, mas lalo na akong kinakabahan. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ako handang matali sa isang tao, lalo na kung hindi ko mahal. Bandang 10:00 ng gabi, sumagi sa isipan kong mas mabuti pa siguro kung umalis na lamang ako sa bahay. Magpakalayo-layo. Nang sa ganoon ay hindi ako makapag-asawa ng maaga. Sabihin na nating naging makasarili ako ng mga oras na yon. Pero
hindi ko talaga matanggap sa sarili. Habang buhay na akong matatali sa isang babaeng wala akong pagtingin. Isang desisyon ang ginawa ko na alam kong walang kasiguraduhan kung ano ang kahihinatnan. Sumapit ang hating gabi. Lumayas ako sa bahay namin. Wala na akong pakialam kahit saan man ako mapadpad. Ang mahalaga sa akin ay makaalis sa baryo at makalayo sa pamilya ni Grace. Sa pagdaan nga ng mga araw at linggo, kung saan-saan na lamang ako napapadpad. Mabuti na lang at malaki-laki ang perang dala ko. Kaya naman kahit na nagpagala-gala ako sa lansangan, ay hindi pa ako umabot sa puntong namamalimos sa tabi ng kalsada. Hanggang sa mapadpad ako sa isang baryo, sa isang probinsya. May isang grupo ng mga kalalakihan ang lumapit sa akin at sa pilitang kinuha ang pera na pinakatago-tago ko noon. Binugbog ako. Kamuntikan pa akong masaksak nung sinubukan ko pang lumaban. Kaya naman wala na akong nagawa kundi ang ibigay ang pera ko. Dahil sa walang-wala na ako noon, sinubukan kong maghanap ng mapapasokang trabaho. O kaya kahit na pa-extra-extrang trabaho lang para kahit papano may pagkain ako noon. Hanggang sa yun nga, naging kargador ako sa palengke. At gabi-gabi akong natutulog sa may bangketa. Hanggang sa nakilala ko ang matandang lalaking itago niyo na lamang sa pangalang Lolo Beryong. Nang malaman ni Lolo Beryong ang nangyari sa akin, kinausap niya ako ng masinsinan. Sinabi niyang nakikita raw niya ako palagi sa bangketa at nung malaman niyang wala akong matitirahan, nakaramdam siya ng awa noon. Mukha raw naman kasi akong hindi gusgusin at palaboy na tao. Kung gusto ko raw ay sa bahay niya ako tumira, na siyang hindi ko naman tinanggihan noon. Hindi ako naglihim sa matanda. Unang tingin ko pa lamang kasi sa kanya ay napakagaan na ng pakiramdam ko at panatag akong kausap siya. Yun bang parang kausap mo lang yung abuela mo? Ganoon ang naramdaman ko kapag kausap ko si Lolo Beryong noon. Matapos kong sabihin sa kanya ang buong katotohanan, bumuntong hininga ang matanda bago nagsalita. Aniya, habang nasa poder niya pa raw ako, pag-isipan kong mabuti kung ano ang mga dapat kong gawin. Hindi naman pwedeng takasan ko na lamang habang buhay ang problemang ginawa ko. Sinabi ko kasi sa kanya kung bakit ako umalis sa lugar namin noon. Alam mo kasi iho, hindi lahat ng problema ay matatakasan. Yang ginawa mong pag-alis sa inyo, malaking problema yan. Lalong-lalo na sa mga magulang mo. Natitiyak ko ngayon ay pinaghahanap ka na sa bahay niyo. Yung nanay mo sigurado akong labis-labis ang pag-aalala noon. Natatakot kasi ako, Lo. Natatakot saan? Sabihin mo nga sa akin kung saan ka na naman natatakot. Natatakot ka ba kasi hindi mo mahal yung babaeng na buntis mo? O natatakot ka sa kakaharapin mong obligasyon? Sa lahat po, iisipin ko pa lamang na makasama ko sa isang kubo yung babaeng hindi ko naman mahal, hindi ko po kaya. Tinapik ni Lolo Beryong ang balikat ko. Pinayuhan niya akong magnilay-nilay na muna. Kapag nakapag-isip na umano ako at kung ano man ang talagang magiging desisyon ko, bubalik ako sa amin at klaruin ang lahat nun. Dahil kahit kailan ay hindi mareresolba ang isang problema kung dadagdagan pa umano ng isa pa. Makalipas sa mga araw na pananatili ko sa bahay ni Lolo Beryong, napagpasyaan ko maghanap na muna ng trabaho habang pinag-iisipan ko pang mabuti kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Nung malaman nga ni Lolo Beryong na naghahanap ako ng trabaho, sinabihan niya akong tulungan ko na lamang daw siyang asikasuhin ng mga pananim sa bukid. Nang sa ganoon ay may maibenta siya uli sa palengke. Kapag nakabenta na umano siya, ay hati kami sa kikitain para naman may pera ako at kahit papano ay makapag-ipon din. Para kung sakaling mang makapagpasya na ako ay hindi na ako mahihirapan pa. Hindi ko tinanggihan ang alok ng matanda.
Mas natuwa pa nga ako dahil sa hindi na ako mahihirapan pang maghanap ng trabaho noon. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw at linggo. Naging abala ako sa trabahong ginagawa kasama si Lolo. Kaya't kahit papano'y panandali ang nakalimutan ko ang problemang tinakasan ko sa lugar namin noon. Pero sa tuwing mag-isa akong umuwi sa bahay ni Lolo at inabutan na ako ng dilim sa daan, may napapansin akong matandang babae. Palagi ko itong nakakasalubong sa may daanan noon. Matalim kong tumitig sa akin ang babae. Bumubuka-buka ang big na parabang may sinasabing hindi ko maintindihan habang naglalakad papasalubong. Pababa ako ng bundok. Samantalang ang matandang babae naman, paahon. Kakaiba rin ang amoy na nalalanghap ko sa matanda, Sirse. Napakapanghinoon na, para bang ihi ng pusa ang nalalanghap ko't alam kong nagmumula yun sa matandang yon. Nung una, hindi ko na lamang pinansin pa ang matandang babaeng nakakasalubong ko tuwing mag-isa lamang akong bumababa noon. Pero isang beses noon, may sakit si Lolo Beryong, kaya't ako lang ang mag-isang umakyat ng bundok. Naging abala ako sa ginagawa ng araw na yon kaya hindi ko na malayan ang oras at inabot na nga ako ng 6:00 ng hapon. Nang mapagtanto kong nagdidilim na, nagmadali na akong magligpit ng mga kagamitan at agaran ng bumaba ng bundok noon. Pero kahit na anong bilis pa man ang gawin kong maglakad ay wala. Inabot pa rin ako ng dilim nang hindi pa nakakarating sa bukana ng bundok na ito. Makaraan ng ilang minutong paglalakad, naroroon na naman siya. Ang matandang babaeng palagi kong nakakasalubong nitong mga nagdaang araw. Saktong papalapit pa lamang ako sa matandang babae. Mga ilang hakbang na lamang ako noon. Nagulat ako nang bigla na lamang ako nitong tapikin sa balikat. Habang nanlilisik ang mga mata't dumudura pa sa lupa. Doon ko nakita ng malapitan ng matandang yon. May peklat ito sa mukha na para bang tinaga. Kaya naman mas lalo akong kinilabutan at ginapangan ng takot sa sarili noon. Dahil sa takot na nararamdaman, dali-dali akong mabilis na tumakbo. Hindi ko malinaw na narinig ang iba pang sinabi ng matanda. Wala akong tigil sa pagtakbo hanggang sa makauwi na nga ako sa bahay noon. Nagulat pa si Lolo Beryong nung mapagbuksan niya ako ng pintuan at nakita niya ako sa ganong sitwasyon. Nagtatakang tinanong niya ako kung ano daw ba ang nangyari sa akin at bakit umano ako hinihingal. Hindi pa man ako nakasagot sa tanong ni Lolo Beryong. Bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na pagaspas ng mga pakpak mula sa itaas ng mayayabong na puno sa gilid ng bahay niya. Nung tingnan ko yon, may naaninagan akong napakalaking ibong kulay itim. Lumilipad yun papalayo. Malakas na hinatak ako ni Lolo Beryong papasok sa loob ng bahay at agarang isinarang maigi ang pintuan. Anong ibon yun, Lo? Yun yung sinasabi nilang aswang. Magtapat ka nga sa akin. Anong nangyari? Bakit may nakasunod sa'yo? Sinabi ko naman kung ano ang naengkwentro ko nung araw na yon. Matandang babae, may peklat sa muka. Sa pagkakaalam ko ay walang matanda ang naninirahan sa bundok na ganun ang itsura. Kilala ko ang lahat ng mga naninirahan dahil dito na ako tumanda. Yung sinasabi po ninyong aswang, Lo, ano ho yun? Kabadong tanong ko. Umiling-iling si Lolo Beryong at sinabing hindi niya alam. Baka nagkataon lamang umano o kaya naman kung tama ang hinala niya. Baka ang matandang tinutukoy ko, yun yung aswang. Sana nga'y mali lamang ako at nakasalubong mo lamang yon. Huwag kang mag-alala. Ipagtatanong-tanong ko bukas sa mga kapitbahay natin kung
May kakilala ba sila o napapansing matandang may peklat sa muka? Nang gabing yun ay hindi maalis-alis ang kaba sa dibdib ko. Konting kaluskusan lang ay nagugulat ako kaagad. Kinabukasan, pagising ko sa umaga, ramdam na ramdam ko ang bigat ng katawan. Kumikirot ang sentido ko. Kaya naman marahan kong hinimas ang sentido. Hinilot nang sa ganon ay maibsan ang pagkirot nito. Naglakad ako papunta sa loob ng banyo para umihi nun. Pero noong mapadaan ako sa buluwagan, ganun na lang ang gulat ko nang makita ko mula sa salamin na maraming mga butlig ang nagsisipagsulputan sa mukha ko nun. Natigilan ako sa paglalakad. Tinitigan ang sarili sa may salamin nun. Nung tingnan ko naman ang braso ko, meron din akong nakitang iilang butlig na tumubo na para bang bigla akong nagkaroon ng bulutong. Tinawag ko si Lolo Biryong. Sinabi at pinakita sa kanyang nangyari. Lo, ano po to? Bakit may mga ganitong tumubo sa akin? Hindi ko alam. Pero sa palagay ko, hindi doktor ang kailangan natin para malaman ang tungkol dyan sa kalagayan mo. Nagtaka ako nun kung ano ang ibig niyang sabihin. Ayon sa kanya, kailangan umano namin ng albularyo. Anya pa, hindi lamang ako ang may ganong klaseng karamdaman. Dahil nabalitaan niyang halos karamihang naninirahan sa baryo, ay katulad ng nangyari sa akin ang mga karamdamang sinapit nila. Kaya hindi umano doktor ang kailangan ko nun, kundi isang manggagamot. Nung araw nga na yon ay naghanap si Lolo Beryong na manggagamot. Hindi niya muna ako pinaakyat ng bundok at baka mapano ako. Manatili na lang raw muna ako sa bahay at magpahinga. Kinahapunan, ako lang ang mag-isa sa bahay. Naghahanap ka na manggagamot si Lolo. Habang nakadungaw ako sa bintana, ay may natanaw akong matandang babae at parang kaparehong-kapareho niya ang matandang palagi kong nakakasalubong. Kinabahan ako nun, lalo na noong tumingin sa gawi ko ang matanda. Kumpirmado, siya yon. Sa hindi may paliwanag na dahilan, para akong naistatwa sa kinauupuan ko. Ilang segundong hindi ko maigalaw ang buong katawan. Maging ang mga mata ko ay hindi ko maalis-alis sa pagtitig dito sa takot na baka bigla na lamang sumulpot sa harapan ko ang matanda. Kitang-kita ko ang panlilisik ng mga mata niya. Pagbukas-sara ng bibig habang titig na titig sa akin nun. Kaya mas lalo pa akong kinilabutan. Nung maigalaw ko ng sarili ko, sa isang kurap lamang ng mga mata, bigla na lang nawala ang matandang yon sa kinatatayuan nito na para bang bulang naglaho. Mabilis na iginala ko ang paningin sa paligid para hanapin ang matanda nun. Pero napagod na lamang ang mga mata ko sa kakahanap, ay wala akong matandang nakita. Ipinilit ko ang ulo at pilit na pinapakalma ang sarili. Iniisip ko na lamang na baka namamalikmata lamang ako nun. Maya-maya pa, dumating na si Lolo Beryong. Agaran niyang sinabi sa akin wala pa siyang nahanap na manggagamot. Pero wag daw ako mag-alala dahil nagbilin siya sa kakilala niyang taga-Karatig Baryo na kung sakali mang dumating ang asawa nitong manggagamot nun, ay papuntahin agad sa bahay dahil may ipapagamot nga siya. 7:00 ng gabi, dumating ang manggagamot na pinakiusapan ni Lolo. Agaran na akong ginamot. Habang sinusuri ako ng manggagamot ni si Mang Carlito kung ano ang sakit ko, ay may mga nabanggit siya sa amin ni Lolo Beryong. Nalaman ko mula sa kanyang may mas malala pa palang dinapuan ng sakit sa balat maliban sa akin noon. Karamihan ng mga kabataan sa baryo, halos iisa lamang ang karamdaman.
At yun ay ang pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng katawan, at higit sa lahat, sakit sa balat. Usap-usapan ring isnumpa ang baryo kaya pinangingilagan ito ng karamihan dahil sa hindi malamang karamdamang dumapo sa mga naninirahan doon. Tinanong ni Lolo Beryong si Mang Carlito kung sino sa tingin nito ang salarin sa mga nangyari. Hindi ko pa matukoy kung sino yung salarin, Beryong, pero kinukutuban ako. Isa yung aswang. Aswang na may kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Ayon pa kay Mang Carlito, sa karatig lugar na pinuntahan niya, ay may usap-usapan na rin patungkol sa aswang at may ilang kabataan ang tinamaan ng sakit sa balat nun na hindi matukoy-tukoy kung saan nanggaling o saan nakuha ang karamdamang ito. Maya-maya pa, habang abala sa ginagawang panggagamot si Mang Carlito, bigla na lamang kaming nakarinig ng mahinang huni ng isang ibon. Parang tunog uwak yon, na para bang bumubulong na lamang yun sa tenga. Walang hiya, ang bilis makaramdam ng aswang . Akalain mo ba namang kakaumpisa ko pa lamang sa paggagamot nandito na kaagad? Wika ni Mang Carlito noon. Pagamat nakaramdam ako ng kakaibang kilabot nang marinig ko ang huni, hindi ako nagpahalata. Mamaya na tayo magtutuos . May tatapusin lamang akong gamutin dito. Anya pa ng albularyo noon. Makaraan lamang ang ilang minuto. Wala pa ring tigil sa paghuni ang nilalang sa labas ng bahay. Naiinis nang sinabi sa akin ni Mang Carlito na mamaya niya na lamang umano tatapusin ang gamutang ginagawa. Magtatanong pa sana si Lolo Beryong kung ano ang gagawin ng manggagamot pero hindi na yon na ituloy pa dahil nagmamadali nang lumabas ng bahay si Mang Carlito. Bit-bit ang buntot ng pagi nun. Saglit na nagkatinginan kami ni Lolo Beryong at agaran nang nagmadaling lumapit sa bintana para alamin kung ano ang nangyayari sa labas ng bahay. Mabuti na lang, kahit papano ay may liwanag sa labas ng bahay ng gabing yon dahil sa sinag ng buwan. Ilang sandali pa, may naaninagan akong matandang babaeng nakatayo sa may sagingan na hindi nalalayo sa bahay ni Lolo. Ito yung matandang babaeng lagi kong kasalubong sa bukid tuwing bumababa ako. Kitang-kita ko pa rin yung peklat sa mukha niya. Ngayong alam ko na, ikaw lang pala yung nag-aasik ng lagim dito sa baryo. Napakatuso mo talagang matanda ka. Mukhang nakalimutan mo na yata kung sino ang may kagagawa ng peklat mo dyan sa mukha. Wika ng manggagamot nun. Anong kailangan mo? Bakit ka pa bumalik dito sa baryo Gusto mo bangasan ko yung kabilang pisngi mo para pantay na yung peklat mo Sagot naman ng matanda. Masyado umanong pakialamero ang manggagamot. Ang akala niya pa umano ay malaya siyang makapangbibiktima sa lugar na yon dahil sa pag-aakalang patay na umano si Mang Carlito noon. Pero hindi pa pala. Wala nang pagdadalawang isip na sumugod si Mang Carlito doon. Walang hiya ka, matanda ka. Ang lakas ng loob mong pasukin ulit yung teritoryo ko. Hindi porket patay na yung tatay ko, hayaan na lang kitang magpalaboy-laboy dito sa baryo namin. Hindi ako kasing galing ni tatay pero tinitiyak ko siyang uuwi ka sa bahay mong gumagapang. Napakaliksi ng nilalang, Sir Seth. Hindi yun naaabutan ni Mang Carlito. Parang nahirapan na manggagamot kung paano hulihin ng nilalang. Dagdag mo pa yung nagbabagang mga mata nito at walang tigil sa pagsinghap-singhap sa kawalan. Maya-maya pa, natamaan si Mang Carlito ng kalmot sa braso. Napatigil siya sa paghabol sa matandang yon. Nagpatuloy si Mang Carlito sa pagsugod sa nilalang na yon. At noong makalapit na ito, mabilis niyang hinambalos ang gamit na buntot ng pagi.
Nadaplisan ang nilalang na yon. Hindi niya tinigilan sa paghambalos ang aswang. Hanggang sa nakita ko ng iyong nangingisay-ngisay, humandusay sa lupa na aakalain mong ginapangan ng sandamakmak na boltahe ng kuryente sa katawan. Doon na umangil ang malakas ang nilalang. Hindi naman nagpatinag si Mang Carlito noon. May mga binanggit itong mga dialektong siguro kagaya ng iba, nasa ibang lingwahe. Natataranta ang nilalang. Nakaramdam ng takot. Pilit na gumagapang sa lupa ang nilalang hanggang sa tuluyan na yung makalayo. Nagtataka naman akong tinanong ni Mang Carlito nung makabalik na siya sa loob ng bahay kung bakit hinayaan niya makatakas ang nilalang. Baka mamaya maghanap lamang yun ng tiyempo. Kumbaga, magpapagaling lamang ng ilang araw tapos babalikan kami para gumanti. At sabi naman ng manggagamot, hindi na umano magtatagal ang nilalang na yon. Masyado kasi itong naging kampante sa pag-aakalang hindi siya kasing lakas ng kanyang ama. Nalaman ko din, Sir Seth, na ang matandang may peklat sa mukha ay dati na palang nakasagupan ng ama ni Carlito. Itong ama niyang tumaga sa mukha ng nilalang na yon. Hinintay lang pala ng nilalang na mawala ang albularyong kinatatakutan bago bumalik sa baryo para mambiktima ulit. Malas nga lang umano ng aswang na ito dahil bago namatay ang bantog na albularyo, naipasa na nito ang lahat ng kaalaman kay Mang Carlito sa nag-iisa nitong anak. Nung gumaling na ako, napagpasyan kong bumalik sa lugar namin para ayusin ang problemang tinakbuhan ko. Pero pagbalik ko noon, nalaman kong may asawa na si Grace at ang lalaking na pangasawa nito ang siyang totoo talagang ama ng dinadala niya. Si Grace na mismo ang umamin sa akin at humingi ng tawad. Siyempre nagalit ako. Grabe ang perbisyong ginawa sa akin ni Grace noon. Nabugbog ako ng pamilya niya. Kamuntik-muntikan pa akong mamatay sa lugar na napuntahan ko. Kalauna naman, napatawad ko na rin siya, mga kagiliw. Wala naman na ako magagawa kung magtatanim pa ako ng galit noon. Nangyari na ang dapat mangyari. Siguro, ituring ko na lamang na malaking leksyon ang mga karanasan ko na yon.